Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa loob ng Oktaba o 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoong Hesus. Panahon pa rin ho ng Kapaskuhan, kaya Merry Christmas pa rin po sa inyo and advance Happy New Year sapagkat malapit na ang pagkapalit ng taon at ito po ay ating ding pinanalibikan at buong sayang hinihintay. Hoping that the coming year will be a more blessed year and a more fruitful years for all of us. Pagbati po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga tumutulong at tumatangkilik sa programa Daily Gospel Reflection. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga minamahal namin benefactors, sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At ngayon pong December 28, pinagdiriwang po ng simbahan ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. Sila po ay mga martir ng ating pananampalataya. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon po ang December 28, araw ng Huwebes sa loob ng Oktaba ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo, mula po ito sa 2 kabanata, mga talata 13 hanggang 18. Sa ating ebanghelyo, iniutos ni Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at mga karatig nito, mga batang may 2 taong gulang pababa. Isang nakakalungkot na kwento ng pagpatay sa mga batang walang kamalayan. Hindi po nag-iisa si Herodes sa gawaing ito ng pagpatay sa mga batang walang kamalayan. Kung tutuusin, tila mas lumala pa nga ang sitwasyon sapagkat milyon ang bilang ng mga batang namamatay taon-taon dahil po sa abortion. Bukod pa po ang malnutrition. Bukod pa po yung tinatawag na child labor or slavery. Kaya ang mga biktima po ay mga bata din, mga walang kamalayan, subalit nagiging obheto ng pang-aabuso. Bukod pa dyan ang paggamit ng mga contraceptives na pumipigil sa pagdadalang tao at kung minsan naman po ay sinasadya para mamatay ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga ina na nagdadalang tao. Kaya ang tanong po kaisa ka ba ng simbahan sa laban at pakikibaka upang pangalagaan ng buhay? O baka naman ikaw ay kakampi ni Herodes sapagkat ikaw ay isa sa mga nagtataguyod ng mga pamamaraan sa pagkitil ng buhay sa mga sinapupunan ng mga ina, sa mga sanggol na pinagdadalang tao sapagkat ikaw ay supporter ng paggamit ng mga contraceptions o kaya ay sa legalisasyon ng kasalanan ng abortion. Naturingang Katoliko pero iba naman ang paniniwala sapagkat taliwas sa ipinaglalaban ng simbahan tungkol sa pangangalaga ng buhay. In a letter that Pope Francis addressed to all the bishops, dated December 28, 2016, kapistahan po ng Holy Innocents, ano pong sabi ni Pope Francis? Christmas is a celebration that is also accompanied by tears. The evangelist did not hide the reality to make it more credible or attractive. Hindi po itinago ang katotohanan.
Sa halip ay ibinunyag ang totoong nangyari sa kasaysayan. For them, Christmas was not just a flight to fantasy, a way of hiding from the challenges and injustices of their day. At sa kabilang banda naman po, they relate the birth of the Son of God as an event wrapped in tragedy and grief. At ito nga po yung nangyari. Pinapatay ni Herodes ang mga sanggol na walang malay, 2 taon pababa ulit. And quoting the prophet Jeremiah, Matthew presents it in the bluntest of terms. A voice is heard in Ramah, wailing and loud lamentation, Rachel weeping for her children. Isang inang umiiyak para sa kanyang mga anak. At sa panahon natin ngayon, we can also hear this heartbreaking cry of pain mula po sa mga sanggol na nasa tiyan pa lang ng kanilang mga ina habang sila'y pinagdadala ng tao ay pinapatay na. At yun ang nakakalungkot. Mismong ang mga magulang pa ang talagang nagiging daan para patayin ang kanilang sariling mga anak. And in our world, we still continue to hear this lamentation among many mothers of so many families for the death of their children, innocent children. Kaya mga minamahal kong kapatid, tunay lang nating mararanasan ang tunay na kahulugan ng kaligayahang hatid ng Pasko kung ating madidinig din ang hinaing at ang pagluha ng mga ina bunga ng pagkamatay ng kanilang mga anak. Sa sinapupunan pa lang, ang mga sanggol ay nagbubuwis na ng kanilang buhay. Sa kasalanan, hindi naman sila ang gumawa, kundi dahil sa mga Herodes ng kasalukuyang panahon. And so, we ask ourselves, ako ba ay kakampi ng buhay o katulad ni Herodes na kalaban ng buhay at kumikitil ng buhay? Alam niyo po ba, noong 2016, 75 million children na dahil po sa tinatawag na prolonged situations of emergency and crisis, kailangang tumigil sa kanilang pag-aaral, gayong karapatan nilang matuto at mag-aral. At noong pong 2015, 68% of all persons who were victim of sexual exploitation were children. Nakakalungkot, kalus-lunos, at talaga naman pong nakapapanindig balahibo at talagang nakakaiyak ang ganitong katotohanan. Hindi po ito guni-guni, hindi po ito likang isip lang, ito po ay totoo. Mga kapatid, tayo po ay namumuhay sa kasalukuyang panahon na halos kalahati po ng bilang ng mga bata ay namamatay dahil po sa malnutrition. Walang makain, hindi tama ang nutrition, kaya kundi man magkasakit ay namamatay. And it is also estimated that in 2016, there were 150 million children laborers, many of whom live in conditions of slavery. Mga minamahal kong kapatid, ang nangyari po noon sa panahon ni Herodes ay nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. We can still hear these children crying in pain. We also hear the cry of the church, our mother who weeps for her children. Kaya mga kapatid, Christmas is a celebration of life, but it is also an invitation and a challenge to protect life. Kaya tayo po ay maging kakampi ng buhay, huwag maging Herodes na kalaban ng buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa mga sanggol na isinisilang araw-araw. Tanda na yung pagmamahal at pagbibigay ng kaligayahan sa mundo. Hilungin po ang mundong sugatan dahil sa mga kasalukuyang Herodes ng lipunan. Hindi po sila kakampi, sa halip sila ay kalaban ng buhay. At pinapanalangin po namin ang katatagan ng mga ina upang ang mga sanggol na kanilang pinagdadalang tao, sakaling sila ay
nagbubuntis ay kanilang ingatan at sila po ay maging malusog din hanggang sa sandali ng kanilang panganganak. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong ang pagdinilay, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa lahat po ng mga sumusubaybay, tumatangkilik, at tumutulong para may pagpatuloy namin ang programang ito, lubos po ang aming pasasalamat. Sa mga benefactors po namin na hindi nagsasawang magpaabot ng tulong sa mga proyektong may kinalaman sa pagtulong sa kapwa at pagpapaganda ng simbahan, maraming salamat po. Tunay nga po na kayo ay mga biyaya ng Diyos sa amin. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.